Magandang araw mga Krizar. Nako, tinuldo ka na nga ng Supreme Court ang usaping impeachment laban kay Inday Sara. Next, the Supreme Court has ruled that the House impeachment complaint versus VP Sara Duterte is barred by the one-year rule and that due process or fairness applies during all stages of the impeachment process. I quote, "Our fundamental law is clear. The end does not justify the means." Another quote, "There is a right way to do the right things at the right time. This is what the rule of just law means. This is what fairness or due process of law means, even for impeachment." End of quote. In a unanimous decision today, July 25, 2025, the Supreme Court en banc declared the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte unconstitutional, noting that it is barred by the one-year rule under Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution, and that it violates the right to due process enshrined in the Bill of Rights. Therefore, the Senate could not acquire jurisdiction over the impeachment proceedings. However, the court said it is not absolving Vice President Duterte from any of the charges against her, that any subsequent impeachment complaint may only be filed starting February 6, 2026. The case stemmed from 4 impeachment complaints against Vice President Duterte. The first 3 were filed before the House by private individuals and different groups on December 2, 4, and 19 in 2024. A fourth complaint was lodged by a resolution approved by more than one-third of the House members of the 19th Congress on February 5. Okay, Supreme Court, bawal mo na ang impeachment. Nasupal pa lang kaso laban kay Sara Duterte. Nako, ngayon nga mga Krizar, July 25, no? 2025. Isang bombang legal ang pinasasabog ng Korte Suprema. Nako, ito ay Sara versus sa saligang batas, no? Okay, sa gitna ba naman kasi ng umiinit ng politika at sunod-sunod na batikos, marami ang umaasang uusad ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. 4 na bisis siyang sinampahan ng impeachment complaints dahil umano sa mga isyong kinasasangkutan niya bilang kalihim ng Department of Transportation, Department of Education, at bilang pangalawang Pangulo. Okay. Pero mga Krizar, bago pa man at ito makarating sa Senate trial, boom! Grabe naman, may pasabog ang Korte Suprema. Yes, unconstitutional daw ang impeachment cases laban kaya Inday Sara. Okay, kaya kahit excited na ang mga politiko, no, yung mga mamamahayag at mga marites ng bayan, biglang nahinto ang aksyon. Okay, ang tanong, bakit binabasura ng Supreme Court ang kaso? Ayon kasi sa Korte Suprema, no, bawal sa ilalim ng Constitution ang mahigit isang impeachment complaint laban sa parehong opisyal, no? Kahit sinong opisyal, applicable ito sa loob ng isang taon. Tinatawag naman ito na one-year bar rule. Yes. Siyempre, nag-aral ako niyan sa recto, no? Yung mga ganyang batas. Kaso, mula sa Disyembre 2024 hanggang sa February 2025, sunod-sunod ang 4, no? 4 na reklamo yan laban kay Sara. Ayon naman sa Supreme Court, ito ay labag sa patakaran. Kaya kahit may laman man o walang laman, ang mga paratang hindi na ito tatalakayin sa Senado. Ang resulta, wala mo ng impeachment trial. Okay, walang hearing, walang drama. Yes, walang your honor. Wala ring guilty or not guilty. Di ba? Ang ganda. Okay, ano ang susunod? Tanong ng ating mga kababayan, ano daw ang susunod? Siyempre, dismiss na ang kasong isinampa. Yes. Pwede ulit maghain ng kaso, no? Pero hintayin ang 1-year ban. Okay? Sa madaling sabi, next round pa ay after ng February 6. Tama ba? February 6, no? 2026 pa ang next round. Kaya hintayin pa yun, no? Matagal-tagal pa. So, hindi ibig sabihin nito ay wala siyang kasalanan, no? Hindi ibig sabihin nito ay walang kasalanan si VP Inday Sara, mga Krizar. Okay? Naging batayan ng Korte Suprema ay ang maling proseso. Hindi ang katotohanan o kasinungalingan ng reklamo. Yun, maliwanag yun mga Krizar, no? Okay, technical win daw ba? Technical win. Sabi nga ng ilan, panalo si Inday Sara. Hindi dahil walang sabit, kundi dahil sa sablay na ang kalaban. Yes, ang daming sumasablay, no? Yung mga kalaban ni Inday Sara sumablay. At ang iba naman, yes, tila dismayado, no? Sayang ang effort daw, no? Nagkalik pa ng draft, no? Wala rin ng mga napala.
Pero ang pinakamalinaw sa lahat, ang impeachment ay hindi basta-bastang laban ng politika, no? May sinusunod itong tamang proseso, yung mga ganun. At kapag hindi na mo ito sinunod, kahit gaano ka pa kahusay sa propaganda, okay? Bagamat no, babangga ka sa saligang batas, no? Dahil sa 1 year bar rule, hindi pa natin malaman kung guilty o hindi si Vice President Sara. Na-impeach ang proseso, hindi si Inday Sara. Ha? Okay, balik sa drawing, no? Board ang oposisyon. Yes, mga sa huli, ipinakita ng Korte Suprema ng rule of law ang tunay na bida rito. Hindi social media, no? Hindi mga influencer at hindi political na opinion. Maaring may ikalawang round, no? Sa 2026. Pero sa ngayon, nakahinga ng maluwag si BP Inday Sara. Yes, totoo yan. Sa politika, hindi ang lakas, no? Hindi ang lakas ang kailangan, kundi timing. Tamang proseso, siyempre, kailangan ng ang counting diskarte. Okay? Hanggang sa susunod na kabanata mga Krizar, no? Abangan ang impeachment season 2 sa year 20